tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating masayang kwentuhang pangkalusugan dito sa Pinoy MD. At dahil ho nalalapit na ang Valentine's Day o Araw ng mga Puso, ang ating pong topic tungkol pa rin sa ating puso. Diba? Alam naman ho natin na marami tayong mga iba't ibang klase ng mga conditions pagdating naman sa puso. Meron tayong tinatawag na broken heart syndrome at yung arrhythmia o yung irregular heartbeat. Yes. Diba? Can you please explain, ano ba itong broken heart syndrome? Alam mo kasi, Connie, itong broken heart syndrome na ito, parang nag-upisa biro-biroan lang, no? May broken heart syndrome ka. Pero actually, totoo ito kasi, syempre, pag broken-hearted ka, stressed out ka, no? Nakakaramdam ka ng chest pains kasi yung mga blood vessels sa puso mo, nagko-constrict yan. So, na-deprive ng blood supply yung puso mo. O di kaya kung minsan, ang isa sa mga manifestations dyan, nagiging irregular yung heartbeat, o di minsan mabilis, no? Sana naman huwag natin maranasan yung mga broken heart syndrome na ito. For whatever reason, hindi naman dahil lang sa nobyo o sa nagkahiwalay, di ba? Pero eto, papanoorin natin, ano nga ho ba itong mga dalawang kondisyon ng puso na ito na sinatawag nating arrhythmia and broken heart syndrome. Here's more. Kapag ang tao nagmamahal, naroong the heart skips a beat ika nga. O di kaya'y tila bumibilis ang tibok nito. Pero kung naiwan at nawalan, ang puso parang dinurog naman daw sa sakit. Ang nararamdamang sakit sa puso na ito, posibleng isang medical condition. Broken heart syndrome o Takotsubo cardiomyopathy ang tawag dito. Isa siyang transient na abnormality sa puso na parang heart attack na nagkakaroon ng yung ibang parte ng puso humihina. Okay? Tapos yung pattern ng paghina niya, yung puso ang nagkakaroon ng particular na itsura. Yung itsura niya parang yung Japanese octopus trap. Stress dulot ng matitinding emotional events ang itinuturong sanhi ng broken heart syndrome. Nagkakaroon ng sudden surge sa stress hormones na posibleng makakaapekto pansamantala sa puso. Ang mga nakakaranas ng broken heart syndrome para raw inaatake sa puso. Sumisikip ang kanilang dibdib at nahihirapan silang makahinga. In some cases ng heart attack, hindi talaga nagre-recover. Ito mabilis mag-recover, parang within a few days up to mga 48 weeks. So yung 4 to 8 weeks, mga 95% magre-recover, babalik to normal yung puso nila. Madalas na menopausal women o mga kababaihang edad 50 pataas ang kadalasang nakakaranas nito. So ang treatment namin is basically parang yung pag-treat sa heart attack, yung mga gamot sa heart failure, pinibigay namin pag kailangan. Sa kaso naman ng 28 years old na si Rachel, hindi raw special someone ang dahilan ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Taong 2017 na ma-diagnose siyang may atrial fibrillation o yung mabilis at irregular ang heartbeat kahit nakapahinga ito. Isa itong uri ng heart rhythm disorder o arrhythmia. Blackout yung paningin ko, tas hilong-hilo ko, suka ko ng suka. Halos araw-araw ako nagpapalpitate. Umaabot daw ng 190 hanggang 250 beats per minute o BPM ang kanyang heart rate. Halos 3 beses itong mabilis kumpara sa normal rate na 60 to 100 BPM. Dahil sa kanyang kondisyon, hirap na raw makahanap ng trabaho si Rachel. Sa katunayan, kahit sa pag-online selling, nakakaranas siya ng paghingal at pagkahapo. Actually, kahit ngayon, naka-stop selling kami kasi last December na confine na naman ako. So, sabi ng doktor, mag-rest lang talaga muna. Mas bawal magpagod. Nagkakaroon ng arrhythmia ang isang tao kapag hindi coordinated o may interruption ang electrical signals ng puso para mapatibok ito. Sa kaso ni Rachel, may damage na raw ang valves ng kanyang puso. Ang valves ang nagkokontrol ng daloy ng dugo mula sa atria. Ang upper chamber ng puso patungong ventricles o lower chambers nito. Dahil sa atrial fibrillation, mabilis at hindi nagsasabay-sabay ang pagtibok ng atria o upper chambers ng kanyang puso at ventricles o lower chambers nito.
Ang nangyayari is nasisira yung valves to the point na either masyado silang lumuluwag or masyado silang masikip. Bukod sa damage sa bahagi ng puso, posible ring makaranas ng arrhythmia kung inatake na sa puso, mataas ang blood pressure, may bara sa ugat ng puso, may hormonal imbalance at may bisyo. Dahil sa kanyang kondisyon, kada 3 buwan kung magpa-check up si Rachel. Sumasailalim siya sa electrocardiogram o ECG para malaman ang estado ng kanyang arrhythmia. Basically, recording siya ng electrical activity ng heart mo. Para sa kanya, yung atrial fibrillation, very irregular yung heart rhythm niya. Pag normal kasi, regular yung heart rhythm, tapos hindi siya usually ganito kabilis at rest. So, pagka nakahiga lang, dapat hindi ganito kabilis yung heart rhythm niya. Sa kasalukuyan, maintenance medicine ang solusyon para makontrol ang bilis ng heart rate ni Rachel. Pero posible rin itong magamot sa pamamagitan ng cardioversion. Mula sa paddles o patches na nakadikit sa dibdib, padadaluyan ng electric current para panandaliang mapahinto ang puso. Gamit ang kuryente, gugulatin o parang i-reset ang puso para bumalik sa normal nitong rhythm o tibok. If left untreated, kung hindi natin ginamot ang atrial fibrillation, pwedeng mag-lead to heart failure. Ayon sa tala ng Department of Health na inilabas noong 2018, isa pa rin ang sakit sa puso sa nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Isa kada 4 na Pilipino ang namamatay ng dahil dito. Kaya may nararamdaman man o wala, mahalagang pangalagaan ang ating puso. Magkaroon ng active lifestyle. Kumain ng mga heart-healthy food. Umiwas sa mga bisyo. At huwag matakot kumonsulta sa doktor. Laging tandaan mga kapuso, dapat araw-araw, love your heart. Ayan, mga kapuso, sana ho nakadagdag kami ng impormasyong pangkalusugan para po sa inyong lahat. And hopefully, sabi ko nga wala sana makaranas ng kahit anong kondisyon na masama pagdating sa puso, di ba? So far, Connie, intact pa naman yung puso ko. Ayan naman. Ako rin, happy heart. Hindi pa naging broken. Ayan naman din, di ba? Ayan mga kapuso, let's stay happy and healthy and of course, be filled with love. Yes. Ito pong papalapit na Valentine's Day. At syempre, kami naman ho, punong-puno rin dito ng pagmamahal sa inyo at marami pa tayong pag-uusapan. Kaya naman stay tuned, magbabalik pa rin po ang Pinoy MD.